O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagmeeting ang mga boss ng Hero Association tungkol kay Garo na hunter ng mga hero. At sinabi ng kanilang leader na si Sitch na ibibilang na nilang monster si Garo at hindi tao. At emergency dragon alert daw ang tag nila kung sakaling muli itong umatake. Dahil hindi nagtagumpay si Bang na matalo si Garo ay si King na lang ang pag-asa nila. Gusto ng isa na utusan si Blast pero hindi daw pwede sabi ng boss dahil matigas ang ulo nito at feeling special. Kaya naiinis ang mga leaders. Isang politician naman ang galit na nagreklamo sa association dahil kinuha ng mga monster ang anak nito. Kaya sinabi ni Sekingal na siya ang tutulong dito at welcome daw. Napatanong si Tornado kung saan daw ang hideout ng mga kalaban at siya na ang wawasak sa mga ito. Habang hinahanap naman ni Child Emperor sa system nito kung nasaan ang specific na pinagtataguan ng mga kalaban. Sinabi pa ni Tornado na kung gusto nila ay pwede naman niyang sirain ang buong syudad. Pero ipinaalala ni Sekingal na mayroong hostage na dapat nilang iligtas. Kaya naisip ng mayabang na Tornado na baka natatakot kasi sa kanya ang mga halimaw. Seryosong nagtanong si Tornado kung bakit sila pinatawag doon. Kaya sinabi ni Sekingal na nag-imbestiga daw si Drive Knight mag-isa at pinasok ang Ghost Town. Hindi pa daw ito natatalo sa laban kaya confident sa sarili. Ngunit hindi na nila masagap ang signal nito. Kaya sinabi ni Sekingal na posibleng natalo na si Drive Knight. Wala naman daw paki si Tornado kundi ay bilisan na ng lalaki ang pag-assemble ng kanilang team. Nagtataka din na nagtanong si Atomic Samurai kung bakit wala pang utos sa kanila. Kahapon pa daw ito naghahunting ng mga monsters pero hindi pa niya nakita ang hideout nila. Kaya sinabi ni Darkshine na nasa Ghost Town daw ito. Sinabi ni Atomic na magpapahinga muna sila. Kaya kaagad gustong maligo ni Okame Itachi. Pero nakasalubong niya sa pinto si Pogi na sinabi kay Atomic Samurai na iwan nito ang mga mahihina na kasama. Dahil kapag dinala nila ito at naging hostage ng mga kasama ay magiging problema nila sa hinaharap. Pero sinabi ni Samurai na uutusan ng mga tauhan nito na maging bodyguard ng mahinang si Sweet Mask. Pero sumagot si Mask na sinasadya niyang manatili sa Class A pero ang totoo ay mas malakas siya kay Atomic Samurai. Kaya nagkaasara ng dalawa na gustong magkasubukan. Ipinakita naman sa preso ang malakas na bakla na si Puri Puri. Sinabi ng nagbabantay na illegal daw ang paglabas nito kada may lakad sila ng Hero Association. Ngunit sa pagkakataon na iyon ay bubuksan nila ang pinto para malayang makalabas ito dahil gusto nilang ipaghiganti sila ni Puri Puri laban sa halimaw na pinasok ang isang kulungan at pinatay ang maraming jail guards. At sinabi naman ng maskuladong bakla na pagbabayarin ng mga halimaw. Bago siya umalis ay may nagbigay ng panyo na kanya pang natsansingan. Walang hiya, ang lalaki ng katawan ninyo. Sa opisina ni Child Emperor ay pinalabas niya muna ang mga kasama. Saka din kinontak sa secret line nito si Metal Knight at nagtanong kung bakit hindi nagre-report. Sumagot naman ng Knight na secret muna ang mga nalalaman na bagay para sa kaligtasan ng mga hostage at ng Hero Association. Nagtanong si Child Emperor kung nasira na ba ang katawan ni Metal Knight at sino ang halimaw na nang wasak sa kanya. At sumagot ang wasak na robot na ang Monster King daw na si Orochi. At isang tirada lang daw dito. Maging ang self-destruct option nito ay nasira. Saka din ipinakita ang tunay na keyboard warrior Metal Knight na sinabing mag-ingat ang bata at huwag magtiwala sa kahit sino. Saka din nag-disconnect. Samantala ay galit na si Mayor na nag-assemble ng sariling mga Power Ranger na pinagdamit ng uniforme ng mga lalaban sa mga tao na ipis sa Mars. Inutusan nito ang Special Force na iligtas ang anak. Samantala ay nagpunta si Blizzard sa apartment ni Saitama dahil nasa emergency situation daw sila. Pero nagulat siya nang si Bam ang nagbukas ng pinto. At pagpasok niya ay naroon sina Saitama kasama si Bang, Genos, at King na naglalaro ng computer game. Akala ng mga ito kung naroon ang babae para daw maging disciple nila pero wala silang oras. Kaya hindi makapagsalita si Blizzard. Nagsalita lang ito nang magtanong si Kalbo at sinabi ng babae na naka-emergency sila. Pero sinabi ni Genos na maging sila ay nasa hindi magandang sitwasyon kaya mukha siyang nasunog na robot. Nagtanong si Blizzard kung ano daw ginagawa doon ni Bang at Bam. At sumagot ang matanda na nagpapahinga sila doon dahil nakalaban nila ni Saitama ang malaking centipede. Kaya naging masakit din ang tuhod ni Bam. Sinabi ni Blizzard na siguro ay natatakot na si Saitama pero kunwari hindi natatakot. Pero sinabi ng Kalbo na walang nagbago sa kanya. Kaya naiinis ang babae na ipinagtaka ng bida. Kaya sinabi ni King na iba ang sitwasyon nila ngayon. Tinawag ng babaeng maganda ang katawan ng bida para mag-meeting sila. Nagtanong si Blizzard kung bakit naroon si Genos imbes na ipinatawag naman ng Hero Association ang lahat ng Class S hero. Kaya sinabi ni Genos na sinamahan niya sa martial arts tournament si Saitama at nakipaglaban din ito. Kaya nasira ang transmitter mula sa Hero Association na nasa katawan niya. Sinabi naman ni Bang na nahulog niya ang kanya.
At nasira din daw ang pag-aari ni King. Kaya sinabi ni Blizzard na nasa state of war sila laban sa Monster Association. Sinabi ni Genos na kailangan muna niyang mag-repair. At maging sina Bang at Bam ay kailangan muna nilang magpahinga at mag-recover bago muling lumaban. Samantalang si King ay sinabing may gagawin siyang ibang mas mahalaga na bagay. Kaya naisip ni Blizzard na sila lang ni Saitama ang pwedeng makatulong sa Hero Association. Kaya nagplano siya na dapat nilang labanan ang kahit mga mahihina na monsters. Lalo na at yung mga regular na monsters na kalaban nila dati ay nagkakagrupo-grupo na daw. Nasabi naman ni Bang na kung maging si Garou ay sasama sa mga halimaw ay mahihirapan sila. Sumagot naman si Bam na baka wala na silang chance para makalaban ulit si Garou ng mag-isa lang. Lalo na kung kasing lakas ng mga halimaw na tulad ni Centipede. Nasabi ni King na posibleng kasama ng mga monsters na gumagala ang Hero Hunter na gustong makasalubong ni Saitama. Kaya na-excite ang bida na bigla na lang nagdamit ng hero costume nito at iniwan ang mga iba pang hero. Kapag makita daw niya si Garou ay susuntukin ito. Kaya naiwan sa ere ang napaasa na Blizzard na inakalang chance na niya para sumikat. Samantala ay nagising naman si Garou sa isang kwarto na nabendahan na ang mga sugat nito. Binasa niya ang sulat ng halimaw na nagdala sa kanya doon na sinabing huwag muna siyang lumabas. Nilukot niya ang sulat saka din nagpalit ng damit. Nais niyang lumabas dahil nagugutom na siya. Sinipa niya ang selda na parang wala lang. Mabaho daw ang lugar na iyon at nakakasuka. Paglabas niya ay nakita niya ang mga terraformers na ipinadala ni Mayor para hanapin ang anak niya. Naging talo na ng mga ito at naging bihag at laruan ng mga halimaw. Nagmamakaawa ang mga ito na huwag patayin. Pero sinabi ni Gyoro na pinatay na nila ang dalawa sa tauhan niya kaya hindi na sila makakaalis. Kaya walang magawa ang Special Squad. Tinalo daw sila ng isang warrior monster doon na si Demon Machine God. Sinabi ni Demon Machine God na pinadala daw siya para tulungan ang Monster Association. Kaya nagtanong ang halimaw na mata kung anong organization ito nagmula. Kahit ayaw sumagot ng samurai monster ay ayos lang daw iyon kay Gyoro. Sa kagamit ang telepathy ay sinabi nito kay Garou na magtago lang sa gilid at huwag munang lalabas. Sinabi ng samurai monster na noong nilabanan niya ang mga terraformers ay malakas ang special suit ng mga ito na magkakaiba ang specialty. Kaya sinabi ng mata na gawin nilang mga utusan ang mga terraformers. Saka din dumating si Do at ginamit ang panglatigo nito at ginawang mga love slave ang mga kawawang tao. Pumasok naman si Garou na nakita ang maraming mga halimaw sa paligid. Nakita din ito ang napakalaking monster boss sa likod. Nagtanong si Garou kung anong kailangan ng halimaw sa kanya. At sinabi ni Gyoro na maraming namatay na classes monster sa kanila. Malakas pa rin daw ang monster organization pero kailangan nila ng magiging leader at inimbita si Garou. Nagustuhan daw kasi ng mga halimaw ang anti-hero na pag-iisip ni Garou. Pero bago siya tuluyang maging boss ay kailangan muna niyang patunayan na isa siyang halimaw. Saka sinabi ni Orochi na magdala siya ng ulo ng isang malakas na hero. Sinabi din ni Sari Manok na buhay pa sina Bang at Bam na kinatahimik lang ni Garou. Kalaunan ay inutusan ng boss ang dalawa pang pangit na nilalang para bantayan ang galaw ni Garou. Dahil hinayaan nila itong lumabas ng Monster HQ. Samantala ay nag-uusap ang dalawang monster ninja patungkol kay Sonic na binigyan nila ng monster cell para kainin. Inexpect na nilang hindi kakayanin ng katawan nito ang dulot ng monster cell. Samantala ay katatapos lang kasi na ma-LBM ni Sonic sa kinain nitong iniluto na monster cell. Ganun pa man ay nagsisimula na niyang maramdaman ang lakas dulot ng kinain na power. At feeling daw niya ay mas gumagaan pa ang katawan niya saka siya napangiti dahil gusto niya ulit haminin si Saitama. Nagrally ang mga tao na gusto daw magpasakop sa mga halimaw dahil hindi nila matatalo ang mga ito. Ginagawa nila ito para hindi daw patayin ng mga halimaw at mag-aalay na lang daw sila ng human sacrifice sa mga halimaw. At mayroon ding mga tao na ayaw sambahin at maging boss ang mga halimaw. Kaya binalak itong bugbugin. Saktong naroon si Garou na bago mabangga ay pinitik ang mga nagre-riot at parehong tulog ang mga ito. Nadismaya daw siya sa mga tao na sumusuko sa mga halimaw dahil lang sa takot. Ayaw daw niyang kapag nagpakilala na siya bilang ang super ultimate monster ay ganun ang sitwasyon. Isang lasing na malaking lalaki ang binubugbog ang isang matanda na walang laban. Samantalang hindi rin makalaban yung dalawa pang lalaki. Nakaharang sila sa dadaanan ni Garou kaya pinatabi niya ito. Pero naglabas daw ng kutsilyo ang lasing at binalak pumatay. Ngunit siya ang tinutukan ni Garou sa mata. Saka natakot ang lalaki sa mukha niya. Kumain siya ng masarap na karne at kanin dahil matagal din siyang panay laban ng alam. At naubos nito ang malaking piraso ng karne. Pero hindi pa daw sapat. Kaya nag-order pa siya ng maraming pagkain na ikinagulat ng waitress. Kulang pa kaya muli siyang nag-order at kumain na parang walang kabusugan ang tiyan. Nabilaukan pa siya at uminom ng tubig saka lang siya naging kontento.
Naroon din pala sa loob ng restaurant si Saitama na nakita ang pagkain ni Garo na tinawag niyang gutom na unggoy. Hinahanap niya ang wallet pero nawawala ito kaya nagkaproblema ang kalbo. Sino na nakaranas nito na pagkatapos mong kumain ay wala ka palang pera? Comment mo na sa baba. Tapos naririnig pa niya ang announcement ng restaurant na huwag silang magnanakaw. May babaeng sumigaw na narinig niya kaya siya napasigaw sa gulat dahil akala kong maniningil ito ng utang. Pero si Blizzard lang pala ang naroon na hinahanap daw siya at agad umupo sa harap niya. Hindi pa daw kasi sila tapos mag-usap at sinimulan ng babae na sabihin na tutulungan niya ang bida para mahanap ang hero hunter. Nagka-idea si Saitama at nag-order pang lalo ng pagkain. Sinabi ni Blizzard na kung gusto kaagad ni Saitama na makaakyat sa top 5 Class B heroes ay kailangan ng kalbo ang tulong ng chicks. Habang nagsasalita si Blizzard ay dumating ang order ni Saitama na French fries. Agad itong ipinakain ng kalbo sa babae. At kumuha naman si Blizzard na kumain. Kaya paldo ang ngiti ng kalbo. Hihihi. Inakala tuloy ni Blizzard na masaya ang bida sa alok niya. Biglang sumigaw ang waiter na may tumakbo na hindi nagbayad. Kaya nagnervyos si kalbo na hindi pa daw niya ginawa. Pero iba palang customer ang tumakbo. Nagka-idea siya na kunwari hahabulin ang hindi nagbayad at sinabing si Blizzard muna ang bahala sa bill. Kaya naiwan ang natulala na babae. Si Garo pala ang hindi nagbayad na tumakbo at kasalukuyang nag-iisip tungkol sa misyon na sinabi ni Gyoro na magdala ng ulo ng hero. Sa isang parte ay ipinakita ang batang si Tareo na binubuli ng ibang mga bata. Saka sinabing ang pangit ng mukha nito. Nagalit si Garo na sinigawan ng mga bata na tumakbo. Saka nilapitan si Tareo na sinabing pangit pa rin. Namukan siya ni Tareo na sinabing matanda kaya nag-react si Garo na 18 lang niya. Sinabi ni Garo kay Tareo na magtago ito dahil baka may dumating ulit na halimaw. Sinabi ni Tareo na nakita nito ang paghunting ng mga hero sa kanya pero alam niyang mali ito. Ilang beses daw siyang iniligtas ni Garo kaya sasabihin sana niyang isa itong hero. Pero pinigilan ni Garo ang bungangan ng bata dahil naasiwa ito. Biglang sinabi ni Saitama sa likod niya na tumakbo at hindi nagbayad ng pagkain. Pero dahil perfect timing daw ay nag-warning lang ang kalbo na huwag na itong uulitin ni Garo. Saka din ito agad tumalikod. Nagalit si Garo na sinabing hindi ba't nagpunta ang hero doon para kalabanin siya. Nagtanong ito ng hero name ni Saitama pero walang maisip ang kalbo. Saka sinabi ni Tareo na wala ito sa listahan ng mga hero kaya bago lang siguro. Nasabi ni Tareo na hinayaan na siya ng hero dahil hindi siya nagbayad kaya huwag na itong abalahin. Dahil dito ay nasabi ni Garo sa sarili na kung hahayaan niya ang mga maliit na bagay na iyon ay paano siya magiging pinakamalupit na halimaw. Saka sinundan si Saitama para daw kunin ang ulo nito para sa Hero Association. Hinawakan niya ang kalbo at susuntokin sana. Ngunit nauna na siyang sinuntok ni Saitama na ayaw silang makitang magkasama dahil hindi din siya nagbayad sa store. Dahil dito ay knockdown si Garo pero naroon ang witness na Tareo. Akala ni Saitama kung magiging ulo na siya ng balita. Pero hindi daw siya kilala ni Tareo. Tinignan ni Saitama ang libro ng mga hero at nanlumo siyang umalis dahil wala ang pangalan niya sa listahan. Sinamahan naman ni Tareo ang walang malay na Garo hanggang malapit nang lumubog ang araw. Paggising ni Garo ay ipinaalala ni Tareo ang pagtalo sa kanya ng isang hero na hindi nila kilala. Biglang nagsalita ang mga halimaw na nagbabantay kay Garo at sinabing hindi siya tulad nila na halimaw mag-isip. Kaya inutusan ni Garo si Tareo na umalis na. Ngunit nang makita ni Tareo si King Reaper ay nanginig ito ng labis at napasigaw sa takot dahil nasa almanac niya ito na killer ng mga bata. Unti-unting lumalapit ang dalawang halimaw habang sinasabi ni King Reaper na kawawa daw ang bata na gagawin niyang chop-chop bata habang papakinggan ang pag-iyak nito. Hinihila pa nito ang kinikiskis sa lupa na espada. Kaya nagtago ang bata sa likod ni Garo. Samantala ay nagtanong si Sari Manok kay Gyoro kung bakit nito pinadala ang dalawang brutal na halimaw para kay Garo. Sinabi ni Gyoro na mabuti na iyon. Pero hindi daw sumusunod sa utos sina Insect God at King Reaper. Baka daw patayin ng mga ito si Garo lalo na si King Reaper na weird. Kaya sinabi ni Gyoro na para masimulan nila ang pagbabago ni Garo, kailangan nilang durugin ang katawan at isip nito. Kaya napatanong pang lalo si Manok na pula. Nagulat si Manok nang sabihin ni Gyoro na ang boss nilang si Orochi ay dating tao na naging halimaw pagkatapos ng maraming pagbagsak at sakripisyo. Si Gyoro daw ang gumawa sa Monster King at kung magtatagumpay sila kay Garo ay baka ito na ang magiging second na Orochi. At siya lang ang nakakaalam ng sekreto kung paano gawin ito. Kaya labis ang gulat ni Phoenix. Inutusan na pala ni Gyoro si Insect God na pigilan si King Reaper kung sakali mang papatayin nito si Garo. Pero kung mamatay man ito ay maghahanap na lang ulit sila ng next na specimen. Samantala ay nag-report si Zombie Man habang nakatayo sa tuktok ng isang gusali.
Sinabi nito ang tungkol sa ilang kainahinala ng mga tao na nagdala ng ilang kainahinala na kagamitan. Tinanggal ni Garou ang benda ng mga kamay. Saka sinabi sa lumapit na mga halimaw na nag-aastang malakas lang ang mga ito pero siguradong mga mahina. Kaya hinamon siya ni King Reaper na para patunayan kung halimaw siya ay patayin ang bata. Sinabi ni Insect God na ang pagiging isang halimaw daw ay kakalimutan na nitong dati siya na tao. Kailangan daw magtrabaho ni Garou para maniwala ang mga halimaw sa kanya para makasali sa Monster Organization. Sinabi ni King Reaper na papatayin din ang batang kasama ni Garou. Kaya inutusan ulit ni Garou ang bata na umalis. Pero hindi daw makatayo ang bata dahil sa takot. Kaya pinagalitan siya ni Garou na kailangan nitong maging malakas dahil walang tutulong sa kanya sabay tayo ng bata. Umatake ang baliw na King Reaper gamit ng espada nito para patayin ang bata. Ngunit ginamit ni Garou ang Water Rock Smashing Fist na pinigilan ng kalaban at saka din agad na sinipa. Naitapon ng kalaban na itinusok sa lupa ang armas saka din tumayo na nagseryoso at sinabing huli na ang lahat para maging kaibigan pa nila si Garou. Saka din napatakbo si Tareo. Sinabi din ni Insect God na wala pang pinatay na hero si Garou kaya peke lang ito na anti-hero. Sumagot naman si Garou na ayaw daw ang ugali ng mga pangit sabay handa ng teknik. Samantala ay patuloy sa pag-amoy si Zombie Man sa kinaroroonan ng base ng mga monsters. May nasabi siyang tunay na kalaban na ginagamit lang ang Monsters Association para sa layunin. Nagpunta siya ng isang takoyaki shop na tinawag niyang House of Evolution. Pero inakala ng nagbabantay doon na customer lang siya at binati pa ito. Nagpakilala si Zombie Man bilang Experiment number 66 sabay labas ng baril. Pero sinabi ng Gorilla na wala na ang House of Evolution dahil matagal na itong nasira. Kaya nagulat naman si Zombie Man. Pinuntahan ni Zombie Man si Dr. Genos na nagbigay ng kape na hindi inakalang ang Project 66 nito noon ay si Zombie Man na pala ngayon na naging Class S hero. Nais siyang mapalakol ni Zombie Man na sinabing hanggat buhay ang Mad Doctor ay pwede pa rin siyang magpatayo ulit ng House of Evolution. Pero nawalan ng interest ang doktor sa paggawa ng artificial evolution na malalakas na nilalang nang makita si Kalbo na tinalo ang pinakamalakas niyang ginawa. Saka sinabi pang naintindihan na niya kung bakit may limit ang ginawa ng Diyos na mga organismo dahil hindi nila kayang makontrol ang kapangyarihan na overpower at pwede silang maging halimaw. Ipinakita naman sina Garou at ng dalawang monster na naglalaban at nasaktan ng kamay ni Garou na sinuntok si Insect God. Saka nito nilalabanan gamit lang ng kamay ang mga pagtaga ni King Reaper ng mga blade nito. Nakakailag siya sa walang sawa na pagtaga ni King Reaper at nasa sabayan ito. Kaso ay dumating ulit ang insekto na hinampas siya. Saka pa sinuntok ng malakas at tumilapon sa kuryente kaya nag-electric shock. Pero parang hindi na tao si Garou na sinasabayan ng mga kalaban. Ipinaliwanag ni Dr. Genos na dahil tinanggal ni Kalbo ang limit sa sarili ay nagkaroon ng negative impact sa sarili kaya siya naging kalbo. Tinalo nga niya ang pinakamalakas na lab monster ng doktor gamit lang ang isang suntok. Pero kapalit naman nito ang kalungkutan base sa kanyang mukha pagkatapos ng laban. Hindi daw naniniwala si Zombie Man sa negatibong dulot pag-exceed sa limit. Dahil sa mga nakalaban na nitong mga halimaw na walang pakialam sa limit. Kaya ipinaliwanag ng doktor na mayroon mga tao na dahil sa inferiority complex ay naghanap ng paraan para maging malakas kahit pa naging halimaw sila. Pero may mga natural ng halimaw tulad ng mga shokoy at alien na umaatake sa mga tao na malalakas na. Samantalang mayroon ding mga heroes na may kakayahang lumaban dahil may taglay silang lakas sa pamamagitan ng pagsasanay at paggamit ng mutation sa katawan. At may mga natural ding naipanganak na henyo tulad niya. Pero kakaiba daw si Kalbo dahil ipinanganak siyang ordinaryo at walang skill. Pero nagawa niyang matanggal ang limiter sa sarili at bigla na lang naging napakalakas. Nagtanong si Zombie Man kung bakit naging takoyaki ang business ng mad scientist. At sumagot ito na nadiscover niya ang unlimited regeneration ng galamay ng octopus para may benta. Sa pakikipaglaban ni Garou ay alam niyang madali lang niyang matatalo ang dalawang kaharap dahil mas mahina sila kay Bang. At nagtataka naman ang dalawang halimaw dahil nakakalaban si Garou kahit dalawa pa sila. Kaya wala na daw balak makipaglaro ni King Reaper at seryoso na sila. Sinabi ni Garou na alam na nito ang galaw ng dalawang kalaban at hindi na siya masasaktan saka idinura ang isang ngipin. Pero natigil siya nang dumating ang jelly monster na hawak-hawak si Tareo. Galit daw ito kay Garou nang sinapak siya. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si King Reaper na maslas siyang lalaki saka pa siya sinuntok ni Insect God. Walang tigil sa pag-slice si King Reaper sa bagsak na lalaki at kita ito ni Tareo at jelly monster. Papatayin na sana ni King Reaper si Garou pero pinigilan siya ni Insect God dahil ang utos ay huwag patayin si Garou. Pero sinabi ni King Reaper na dapat kanina pa siya pinigilan dahil napatay na niya si Garou. Saka din umalis ang mga halimaw. Samantala sa kwarto ay natapos na ni King ang laro sa Game Boy nito habang pinapanood siya ni Genos.
Kaya nagtaka si King kung bakit. Sa isip naman ni Genos ay hindi pa rin niya maintindihan ang laro at feeling nito ay wala pa siya sa level ni King at Saitama sa paglalaro ng computer game. Napansin nilang malapit nang sumapit ang gabi pero wala pa rin si Saitama. Naisip nilang malakas si Saitama pero dahil mabait ito ay baka nalin lang siya sa trap ng mga kalaban na halimaw. Pero dumating si Saitama na madumi ang hitsura na sinabing malas ang lakad niya. Kaya inakala ng mga bisita niyang nakasalubong niya si Garo. Nagtaka siya dahil naroon pa ang mga bisita. Pero nagtanong ang mga ito kung ano ba talaga ang naging problema ng kalbo sa daan. Kaya napabuntong hininga si Saitama. Saka parang emo na sinabing nawala niya ang wallet na naglalaman ng 6,000 yen. Kaya nasabi ng mga kausap na iyon lang pala. Naalala bigla ni Kalbo na noong hinabol niya ang hindi nagbayad sa restaurant, ay naiwan din ito ang binili na repolyo sa restaurant. Kaya sinabi naman ni Genos na siya daw ang kukuha ng naiwan na repolyo ng bida habang pinipigilan siya ni Bang. Pumasok bigla si Blizzard na sinabing walang hiya daw si Kalbo. Habang hawak-hawak nito ang repolyo na naiwan ng bida. Masaya naman ang Kalbo dahil feeling nito ay magha-hotpot daw siya. Nagtanong ang babae kung anong sasabihin ng pakunwari na bida. At dahil ang repolyo ang alam nito ay nagalit ang babae na sinabing na set up daw siya ng pagbabayad sa bill sa restaurant. Kaya pinagpawisan ng Kalbo. Isiningil ni Blizzard na umalis din daw ang Kalbo habang nag-uusap pa sila. At talagang walang naintindihan si Kalbo dahil hindi ito nakinig kanina. Sa isip ni Genos ay alam niyang lower level si Blizzard pero bakit ito pabalik-balik sa kanila. Kaya inakala niyang gusto nitong maging disciple ng kanyang master pero kapag nangyari iyon ay dagdag trabaho kay Saitama. May nag-doorbell na inakala ni Genos na kalaban. Naisip ni Genos na stress pa rin si Kalbo dahil sa pagkawala ng wallet. Kaya pinakiusapan niyang puntahan ni King ang harap ng apartment at itinulak ito para labanan ang dumating. At kawawa si King na walang nagawa. Pagsara ng pinto ay sinabi ni Genos na inakalang may panganib at inutusan si King. Saka muling sumilip si King na malakas ang tibok ng dibdib o yung King engine niya. May bisita silang akala nila kung robot pero ito ang nagpakilalang si Dr. Casino. Na-receive daw ng doktor ang stress signal na muling nasira ang katawan ni Genos kaya niya ito pinuntahan. Kaya sinabi ni Genos na hindi na daw ulit siya matatalo. Sinabi ng doktor na mas mahalaga ang buhay ni Genos kaysa ang pagkapanalo sa laban. At sinabi ni Genos na tinalo ulit ng master nitong Kalbo ang kalaban. Masayang nagpapakilala si Casino pero sinabi ng Kalbo na tanggalin ang sapatos. Kalaunan pa ay muling nagkukwento si Casino ng relationship nila ni Genos pero sinabi ng Kalbo na umalis na sila ni Genos dahil overcrowded na sila sa kanyang kwarto. Kaya inilabas ni Casino ang dinala nitong pasalubong para kay Kalbo. Top quality daw ito na karne ng bakla, ay este baka. Dahil sa regalo ng matandang dumating ay naging magalang naman daw si Saitama na sinabing welcome daw si Dr. Casino na pumasyal doon anumang oras. At magkukwentuhan daw sila. Kaya nagulat si Blizzard dahil easy to get naman daw pala ang bida na inakala niyang hard to get. Inutusan ni Saitama si Genos na matchop ang karne para sa hotpot nila. Kaya nasabi ni Blizzard na sayang ang karne na top quality. Nang magtanong si Blizzard kung may red wine ang bida, ay naisip ni Kalbo na paalisin na ang mga bisita nito dahil sayang ang kanilang kakainin. Hihihi ang damot naman nitong bida natin na Kalbo. Samantala ay nasa Monster HQ naman na sina Insect God at King Reaper at dala nila si Tareo. Sinabi ni King Reaper na inatake daw sila ni Garo kaya pinatay nila ito. Habang takot naman ang bata. Walang tiwala si Gyoro sa mga kaharap at sinabing sabihin ang totoo. Ipinaliwanag ni Insect God na scammer daw si Garo na tinatawag lang ang sarili na halimaw pero anumang oras ay pwede silang traidorin depende sa sitwasyon. At nagtanong ito sa boss kung may problema ba dahil pinatay nila si Garo. Wala naman daw problema pero nagtanong si Gyoro kung malakas ba si Garo. At sumagot ang dalawa na hindi nila inasahan na malakas si Garo. Nagtanong ang boss kung pinatay ba nila ito talaga. At sumagot ang mga ito na sigurado silang iniwan nila ito para mamatay. Nagtanong si Gyoro kung bakit naroon si Tareo. At sinabi ni King Reaper na nakita kasi sila. Nais nitong paglaruan muna ang bata bago patayin. Pero ipinaliwanag ni Gyoro na wala silang oras para doon dahil may nakita silang scout robot ng Hero Association na malapit sa kanilang base. At anumang oras na makita sila ay darating ang mga Class S heroes para atakehin sila. Kaya maghanda daw sila sa laban. Kaya nagchichismisan naman ang mga halimaw na inaayos daw ni Gyoro na malabanan nila ang mas mahina sa kanila. Saka pa sinuntok ng isang rhino ang maraming gulong na punch-in bag nito. Kaya na-motivate din si Phoenix Sari Manok na lumaban. Inutusan naman ni Do ang mga ginawa nitong alipin na gawin ang lahat para sa kanya. Mayroon ding mga tunay na halimaw na racist sa mga tao na naging halimaw. Mas malakas daw sila kaya dapat silang igalang ng mga dating tao na naging halimaw.
Nasabi naman ng mga preso na ginawang halimaw ni Puss in Boots na kapag dumating si Puri-Puri ay patayin nila ito dahil naging biktima sila ng maskulado na bakla sa kulungan. Sa kinaroroonan ng dalawang ninja monster ay si Flashy Flash lang daw ang malakas dahil sa taglay nitong bilis. Saka pa sila nagsanay sa laban gamit ng apoy na kapangyarihan at ng galing sa taijutsu. Nagpahulog sila sa tubig. Saka din patalon-talon na naglalaban sa ibabaw ng tubig dahil sa bilis. Na-maximize nila ang kanilang power sa pagiging halimaw habang patuloy ang santukan at sipaan. Sumuntok ang isa gamit ang fire punch at nagkaroon ng pagsabog sa tubig. Pero pareho silang ligtas na naglakad-lakad sa pader at nakabalik sa bridge ang long hair na si Wind. Nagtanong si Flame kung paano ang mga psychic na heroes. At sumagot si Wind na mabilisan nila itong papatayin bago pa nila ma-activate ang mga power. Sa Monster HQ ay nakasalubong ni King Reaper at Tareo si Demon Machine God at nakita ni Reaper ang ulo ni Metal Knight na hawak-hawak ng samurai. Nais daw itong pag-aralan ng samurai robot habang takot na takot ang bata. Kalaunan ay dinala ni King Reaper si Tareo sa kinaroroonan ng anak ng politician na si Waganma na nakidnap ng mga halimaw. Nagpakilala si Tareo pero yung pagkain agad ang gusto ng nakakulong na Waganma. At binigyan naman siya ng candy ni Tareo. Pero kulang daw ito sabi ng bully pa rin na anak ng politiko. Nagyabang si Waganma na sinabing mga bobo ang mga halimaw dahil sa lahat ng tao ay siya pa ang kanidnap nila na ang ama niya ay may koneksyon sa Hero Association. Alam daw ni Waganma na darating ang mga hero para iligtas siya kaagad. At papakiusapan daw ang mga ito na isama ding iligtas si Tareo. Kaya nagpasalamat naman si Tareo. Pero kapalit daw nito na magsisilbi si Tareo kay Waganma. Like father like son naman ito. Nasabi ni Tareo na gusto nitong makauwi. Pero nagsalita bigla si Jelly Monster na sinabing wala ni isang makakauwi sa kanila na ikinatakot ni Tareo. Nagyabang si Waganma na darating ang mga heroes at ililigtas sila. Pero patawa-tawa ang halimaw na sinabing lahat ng mga heroes ay mamamatay kasama ang tatay niyang politiko dahil sa pagligtas sa kanila. Kaya natakot ang dalawang bata. Pero ipinilit pa rin ni Waganma na darating ang mga Class S heroes at walang laban ang mga halimaw. Sinabi ni Tareo kay Waganma ang balita na nabugbog ang ilan sa mga Class S heroes. Pero tinukoy ni Waganma ang mga malalakas na tulad ni na Tornado at Blast. Ipinaliwanag ng halimaw na alam nilang malakas ang mga Class S heroes kaya nga sila bumuo ng Monster Association para patayin ang lahat ng mga malalakas na heroes. Pero mayroon din silang mga mas malakas pang mga monster na nakapasadya na kalabanin at patayin ang mga Class S heroes. Kaya naman daw natatakot ang dalawang bata. Samantala ay ipinakita naman na gumalaw ang kamay ni Garou na buhay pa. Biglang nag-flashback kay Garou ang nangyari bago siya mawalan ng malay. Naalala niya ng makalaban ng dalawang halimaw na tumalo sa kanya. Kasama din ang isa pang halimaw na kinuha ang batang si Tareo. Pagbukas niya ng mata ay agad niyang naisip na tinalo siya ng mga halimaw. Nagtaka siya dahil buhay pa naman siya. Naisip niya si Tareo pero wala na siyang paki kung ano pa man ang nangyari dahil tapos na. Tapos naghilom din bigla ang sugat niya saka pa hindi matanggal ang damit niya na nakadikit na sa katawan dahil sa mga sugat. Saka din biglang nagkaroon ng mas malaking muscles ang katawan niya sabay charge ng power. Samantala ay nalaman ni Child Emperor na biglang nawala ang signal mula sa robot nitong tinawag na Dig Here Doggy 3. Pero feeling niyang malapit na nilang matagpuan ang base ng kalaban. Nasalubong niya si Sekingal na nagtanong kung kamusta ang pagsasaliksik ng bata. Sinabi din nitong nasa hospital sina Metal Bat at Tank kaya hindi makakasama ang mga ito sa magiging meeting ng Class S Heroes. Pero parating na daw si Zombie Man. Pero hindi pa nito nakontak sina Genos Bang at King. Sinabi ni Child Emperor na alam nitong nakatira si Genos sa Ghost Town kung saan din nila alam nakabase ang hideout ng Monster Association. Kaya nasabi niyang kapag isa sa kanila ang Tridor ay mabibisto lang ang kanilang operation at pwede pa silang mamatay. Sinabi ng bata na bago lang na Class S hero si Genos at hindi pa nila ito gaanong mapagkakatiwalaan. Sinabi naman ni Sekingal na kung may duda si Child Emperor kay Genos ay mas magandang kausapin niya ito ng direkta. Pero sinabi ng bata na huwag nilang sasabihin kay Genos ang tungkol sa misyon ng Class S heroes na kanilang niluluto. Dahil rescue mission daw iyon ay pumayag naman si Sekingal na tanggalin si Genos sa team. Sinabi pa ni Child Emperor na dahil hindi din pinatay ni Bang ang dating student na si Garou ay posibleng may awa pa rin siya dito. Tapos naging allied na si Garou anti-hero at ng Monster Association kaya huwag din itong isama. Pumayag ulit si Sekingal pero isasama pa rin nila si King. At ayos din ito kay Child Emperor na umalis. Sinabi ni Sekingal ang balak sa isa pang boss ng Heroes Association. Dahil hindi makakasama sina Genos at Bang ay papalitan nila ng mas mahinang heroes ang mga ito para masuportahan ang mga Class S heroes. Nagagalit ang boss dahil baka mamatay daw ang mga Class A to C na heroes sa operation na iyon.
Pero sinabi ni Sekingal na mas maganda na iyon kaysa walang plano. At alam din daw ng mga heroes ito na pwede silang mamatay dahil sa pagiging hero. Nakompute na daw ni Sekingal na kung papasok ang mga hero sa monster territory ay hindi lahat ay makakalabas ng buhay. Kaya nagugulat ang matanda na nasabing kapag maraming mga hero ang namatay ay mas lalong magkakaproblema sila sa hinaharap. Sinabi ni Sekingal na naiintindihan ng boss. Pero huwag nilang kalimutan ang prophecy ng namatay na propeta nila noon na mawawasak ang mundo. Kapag hindi nila natalo ang mga monster ay posibleng ito ang sisira ng mundo. Kritikal ang kanilang sitwasyon na kailangan nilang gawan ng paraan kaya sinabi pa ni Sekingal na huwag sasabihin ng boss Kinabang at Genos ang gagawin nilang rescue mission. Kaya nakasimangot na lang ang matanda. Samantala ay masarap ang titig ng mga bida sa naluluto na hotpot ni Saitama. At ang sarap-sarap ng itsura nito habang nagboboil. Nang pwede na ay sabay-sabay na kumuha ang mga heroes kaya tumilapon ang pagkain ni Saitama sa ere. Gamit ang power ay kinuha ni Blizzard ang isang piraso ng karne. Pero inagaw ito ni Genos na galit sa babae. Sinabi ni Bang habang inuubos ang tofu sa ere na huwag nilang pag-awayan ang pagkain. Kaya nagreklamo ang kapatid nito. Nagtanong ang bida kung ayos lang ba nakainin nila ang hotpot na para sana sa kanya. At feeling naman si Blizzard na pinapaalis si Bang at ng kasama nitong Poltak. Pero inaya ang mga ito na sumali sa kanyang Blizzard group na mas kinainis ni Genos. Pero agad inawat ni Saitama si Genos na huwag mangsira ng gamit doon. Sinabi ni Casino na hindi naman daw ganun madaling magalit si Genos. Kaya naging kalmado naman ang cyborg. Pero inakala ni Casino na kaibigan niya si Blizzard dahil iisang organisasyon naman ang pinagtatrabahuan nila. Pero hindi daw sagot ni Genos kaya napasimangot ang babae. Pinuri ni Blizzard ang matanda na magaling ito sa paggawa ng malalakas na armas para kay Genos. Baka gusto daw nitong sumali sa grupo niya. Kaya muling nainis si Genos na sinabing magbigay galang ang babae kay Casino. Nagtanong si Bang kay Saitama kung paano ba maging tagumpay sa pag-aalaga ng disciple na tulad niya. Dahil malakas naman daw si Bang pero bakit bagsak ang dojo niya? Pero bago pa magsalita si Saitama ay inawat na siya ni Genos na sinabing huwag magtanong ng mahaba ang sagot. Saka pa ito istrikto sa hapagkainan na inaawat ang mga kasama na kumakain. Pero inawat siya ni Saitama at sinabing magpahinga na ito. Sinabi ni Saitama na mahirap daw mag-relax dahil marami sila doon. Tapos nakita nito si King na wala pa ring malay dahil sa pag-aagawan nila ng pagkain. Kawawa naman yung pinakamahina sa kanila. Ipinakita naman si Garo na naglakad at nagpunta ng isang secret passage patungo sa isang kuwebang pasukan ng Monster Association base. Na-detect siya ni Gyoro pero hindi nakilala. Naisip niyang baka scout ito ng Hero Association at malapit na talaga ang laban nila. Kaya agad niyang inutusan ang mga halimaw na tauhan para salubungin ang dumating. Kung halimaw daw ito ay dalhin doon. Pero kung hindi ay bahala na sila sa gagawin. Kinabukasan ay ginising ni Kalbo si King. Ipinaliwanag ni Saitama na siya lang ang nakitulog doon dahil pagkatapos makakain ng iba ay pinaalis din niya ang mga ito. Bago umalis ay inutusan ni Saitama si King na dalhin ang basura. Kaya dala-dala nga ito ni King sa paglabas. Feeling ni King na nakapahinga siya dahil masarap ang tulog niya kagabi. Saka nakita ang paligid na hindi crowded pero wala namang halimaw. Dahil daw siguro sa presensya ni Saitama na nakatira doon. Pero naiisip pa rin niyang baka may mga halimaw sa ilalim ng lupa. Nakita siya ng isang lalaki na lumabas sa monster-infested area. Pero tinakbuhan niya ito at itinapon ng basura. Saka din agad na umuwi at masaya naman siyang sinalubong ng mga agents na naghahanap ng Class S hero. Kaya naging parang macho ulit ang pagsagot ni King para daw tunog malakas. At mas napahanga ang mga uto-uto nang sinabi niyang natulog siya sa monster-infested area na District Z. At inakala ng mga ito na karne ng halimaw ang mantsa sa damit niya na dahil pala sa pakikipag-agawan niya sa hotpot ni Saitama. Sa base ng mga heroes ay natatakot si Narinki dahil wala na ang update ng ipinadala niyang elite group. Ito daw ang mga malalakas na tao at special ang kanilang suit. Pero kung natalo ang mga ito ay posibleng matatalo din ang mga heroes na ipapadala nila doon. Sinabi niya ito kay Sekingal habang kita ang takot sa mukha niya dahil feeling niya ay mamamatay sila. Pero ipinangako ni Sekingal na gagawin ng mga hero ang makakaya para mailigtas nila ang kanyang anak. Sinabi ng politician na Class S si Metalbat pero natalo pa rin at alanganin siyang may pag-asa pa sila. Ngunit nagmakaawa din naman ito kay Sekingal na iligtas nila ang kanyang anak. Sinabi ng tatay na magbibigay ng malaking halaga ng pera para lang mailigtas ng Hero Association ang kanyang anak. Pero nagsalita ang dumating na sinabing hindi na kailangan dahil ang mga mahihina lang ang kayang mabili ng pera.
Sinabi din ng isa na walang silbi ang mga nababayaran dahil tatakbo ang mga ito sa laban. Sinabi ni Tornado na lakas ang kailangan para doon. At sinabi naman ni Atomic Samurai na kaligtasan ng bata ang mahalaga kaya kailangan nilang mag-teamwork. Gusto din naman daw ito ni Zombie Man. Sinabi ni Puri Puri na yung puri ng mga boys niya ay ililigtas kasama ang anak ng politician. Sinabi ni Child Emperor na alam na nito ang kinaroroonan ng hideout at hinihintay na lang nila si King at ng iba pa. Saka nag-post ang mga heroes na kasama sa rescue mission at ipinangako na kung hindi kasama si Nar Inky sa nagkurakot sa flood control project ay ililigtas nila ang kanyang anak. Kaya naman umalis si Nar Inky na matutulog na muna. Nagmeeting ang mga Class S heroes at ipinaliwanag ni Child Emperor ang plano. Sinabing maghiwa-hiwalay sila para hindi sila maambush. Binigyan din sila ng tracker para malaman ang lokasyon ng bawat isa. Priority nila ang pagligtas sa anak ng politician. Saka din gagawing lookout ang mga backup heroes para sa mga tatakas na halimaw sa ibabaw. Sinabi ni Sekingal na tinawag na nito ang mga hero na kayang pumatay ng mas mahinang mga halimaw. Kaya napatanong si Tornado kung tinawag din ang kapatid niyang si Blizzard. At sinabing kapag inilagay ni Sekingal ang kapatid nito sa peligro ay mananagot siya. Kaya sinabi ni Sekingal na magpapadala ng message kay Blizzard na cancel siya. Sa base ng mga halimaw ay muling binisita ni King Reaper ang dalawang bata sa selda. Saka sinabi nitong ilalabas na niya si Tareo kaya takot naman si Tareo. Inakala ni Waganma na pinapalaya na si Tareo. Pero sinabi ni King Reaper na dadalhin niya si Tareo sa kanyang kwarto para makipaglaro. Saka pa siya tinulak ni Waganma. Kaya mas natakot ang kawawang Tareo. Lalo na nang sinabi ni King Reaper na si Waganma lang ang gustong iligtas ng Hero Association at walang nakakakilala kay Tareo. Naglakad naman ang ilang mga halimaw patungo sa tunnel kung saan naroon ang bangkay ng mga halimaw na inutusan ni Gyoro kagabi para tignan ang dumating na intruder. Dahil sa brutal na pagkamatay ng mga halimaw ay inakala nilang kapwa halimaw din ang pumatay sa mga ito na ayaw ang Monster Association. Katulad ni King Reaper na hindi nakokontrol. Problema daw ito kung sakali pero sinabi ng mga ito na kailangan nilang mahunting agad kung sino man ang salarin. Saka din sila naglakad. Samantala ay kawawa si Tareo na humihingi ng tulong samantalang tinutukan siya ni King Reaper ng espada. Nagtanong si Tareo kung bakit ito ginagawa ni King Reaper. At sagot ng psychopath na dahil halimaw siya. At ang totoo ay wala siyang paki sa mundo kahit pasakupin ng mga halimaw. Dahil pagpatay lang ang alam niyang kasiyahan. Sumigaw si Tareo at kasabay na sinira ni Garo ang pader na inatake ang nagulat na King Reaper. Sinira nito ang espada ni King Reaper gamit lang ng isang kamay. Saka pa sinuntok ang ulo ni King Reaper na nahiwalay sa katawan. At saka din kaagad na pinaghahati-hati ang halimaw na natigok. Extra lang pala iyon. Kaya nagulat si Tareo na tinawag ni Garo para umalis na sila doon. Kinarni nga ni Garo ang pangit na Reaper. At sinabi kay Tareo na kung mahuhuli siya ulit ay bahala na siya. Sinabi ni Garo na halimaw daw kasi siya kaya alam niyang naroon lang si Tareo. Lumabas ang dalawang extra na halimaw na sinabing papatayin si Garo. Pero sila pala ang kinatay ng Hero Hunter. Tapos na shock pa rin ang kawawang bata. Baka maging future villain iyan kapag ganyan. Sinabi ni Garo na tapos na daw niyang maghigante. Kaya kung gustong makisabay ng bata ay aalis na siya. Kaya listo naman si Tareo na sumama. Tumatakbo sila pero sinabi ni Tareo na dahil nasaktan ang lalaki ay mas mabuting magtago at magpahinga sila. Pero sumagot ang lalaki na mahahanap sila ng mga halimaw. Baka maambush daw sila ng mga halimaw. Sinabi ni Tareo na may isa pang hostage, kaya natigil sila at naiyak pa daw si Tareo. Pero wala daw paki ang lalaki. May lumabas na dambuhalang halimaw kaya napalingon si Tareo. Saka sinabi ni Garo na magtago ang bata sa likod niya. Na ginawa naman ng natatakot na bata. Feeling daw ni Garo na natatakot ang katawan niya kaya ayaw niyang labanan ng halimaw na iyon doon. Kaya tahimik silang naglakad na umatras para hindi ma-provoke ang aso. Nakita nilang hindi naman nasumunod ang halimaw sa kanila kaya tumalikod sila para maglakad palayo. Ngunit naroon na pala ang tatlong halimaw na naghihintay at naghahanap kay Garo kanina. Minaliit na mga ito ang tao na nagdaldal pa. Pero sinuntok lang ni Garo ang unang Mask Rider na nabutas ang mukha. Sinangga naman niya ang Muay Thai na daga sabay sira sa kamay nito. Kaya napawaw si Tareo dahil malakas si Garo. Pero inayos ng maskuladong daga ang kamay para lumaban ulit. Sinabi ni Garo na sanay na siyang makipaglaban na sabay-sabay ang kalaban. Pero mga Treat Dragon level daw ang mga halimaw. Kaya sinabi din niyang pati siya. Ngunit wala pa daw siya sa ganong level. Sinabi ng pangtatlong halimaw na hindi pa nanalo si Garo. Saka din umatake ito ng parang trumpo. Pero sinipa lang siya ni Garo patapon.
Sa kanila narinig ang na-horror na sigaw ng extra dahil kinain na pala ito ng malaking kakaibang aso kanina at may itinapon pang buto. Kaya natakot si Tareo. Dahil naistorbo si Pochi aso ay nagalit itong nagpalabas ng light beam. Kaya nabahala ang mga naglalaban. Agad na hinila at buhat ni Garo si Tareo na tinatakbuhan ang malaking beam, habang nataman na ang dalawang walang kwentang monsters. Samantala ay nakaramdam ng lindol si Kalbo sa bahay nito pero wala siyang paki na masarap pa rin ang pagbabasa ng paborito mo ding binabasa. Nagwala si Pochi na sinira ang lugar na gumuho at nag-usok-usok pa. Nakaligtas naman ang dalawang tao na lumabas sa isang malaking tipak ng lupa. Nakita ni Garo ang lakas ng monster at napatanong kung gaano kalakas ang Monster Association. Saka agad nitong inutusan si Tareo na umalis na doon. Sinabi ng bata na hindi niya kayang mag-survive mag-isa. Pero pinagalitan siya ni Garo na mamamatay silang pareho. Kaya tumakbo din ang umiiyak na Tareo. Binalak pa itong ma-laser ni Pochi. Pero umatake si Garo sa paa ng aso ng kanyang natutunan kay Bang. Kaya siya ang pinagbalingan ni Pochi. Patawa-tawa pa ang lalaki. Pero malaking energy ball ang ibinato sa kanya ng kalaban kaya siya nasunog na inisip na hindi pa siya tapos. Pero paghawi ng usok ay nakasurvive pa si Garo na nag-ilaw ang mata. Makailang beses pa siyang pinatamaan ni Pochi ng malalakas nitong energy zap. Pero nakaiwas-iwas pa rin si Garo na malitsyon. Nagpaikot-ikot ang destructive na aso habang nagpapatama ng apoy kaya talagang nawasak ang lugar. Hinanap ng aso si Garo pero nakalambitin naman na agad ang lalaki na parang sa likod ng jeep. Saka din nagpahulog si Garo at sinuntok ng malakas ang aso sa ulo sabay sabi ng maupo ka bantay. Pero kahit napakalakas ng suntok ni Garo ay baliwala ito kay Pochi at kinagat pa ang lalaki na ginawang parang mabahong medyas. At agad na nilitsyon gamit ng malakas na power. Ramdam pa rin ito ni Kalbo na wala lang. Nahulog si Garo sa opisina ni Gyoro at hindi na siya makagalaw. Sinabi ni Gyoro na masaya daw siya at nakitang buhay pa si Garo na ito pala yung intruder na hinahanap nila. Saka din ginamit ang psychic power at tinanggal ang mga bato. Nakita ito ni Garo na matapang na nagtanong kung bakit daw siya pinahunting ni Gyoro. Ngunit pinatigil siya ni Gyoro gamit ang power kaya hindi makagalaw ang Hero Hunter. Saka sinabing mag-usap muna sila saglit. Samantala ay lumabas naman na si Kalbo bilang hero. Sinabi ni Gyoro na kahit half monster na si Garo ay hindi pa rin niya matatalo si Pochi. Kaya tuturuan daw si Garo na maging pinakamalakas. Akala ni Garo kung telekinesis ang ituturo ng mata. Pero ang maging full monster pala. Kailangang mamatay ni Garo ng ilang beses para maging halimaw na tunay. Napakaraming beses na daw itong ginawa ni Gyoro sa mga tao pero marami ang namatay. Naging madali naman siyang gumawa ng maraming monsters gamit ang monster cell pero limitado ang lakas nila. Nag-experiment na ito ng ilang beses pero iisa lang ang pinaka-epektibo na maging malakas. Ito ay ang pagkamatay at pagkabuhay ng ilang beses. Marami mang naging failure experiment pero may nagtagumpay na isa at ito si Orochi na Monster King. Pero parang mas may potential daw si Garo. Saka lumapit sa tao at inaya si Garo na magsanib puwersa sila. Pero naiinis daw si Garo sa mga manipulator na tulad ni Gyoro. Kaya natatawa lang si Gyoro na sinabing malakas siya at mas malakas pa siya kaysa kina Tornado at Blizzard. Nakaka-adapt naman na si Garo sa power ni Gyoro na nakagalaw kaunti. Kaya agad na naglagay ng kabite ang halimaw sa paligid ng katawan ni Garo para paamuhin siya. Kaya mas nasaktan pa si Garo. Ngunit nainis ito na binasag ang mga bato gamit ang kamao. Sinabi nitong napagtanto na niyang hindi kayang pagsabayin ni Gyoro ang pag-atake ng sabay gamit ang telekinesis. Kaya wala daw ito sa level para sanayin si Garo. Saka sinabi pa ni Garo na oras na para mag-hunting siya. Sinabi ni Gyoro na parating na ang mga heroes at ayaw sayangin ang lakas para dito. Kaya tinawag niya si Orochi para tapusin si Garo. Biglang dinakat ni Orochi ang kinatatayuan ni Garo na nahuli. Saka pa nagbabay si Gyoro. Nag-adjust naman ang lawak ng kinaroroonan ni Orochi habang hawak si Garo. Samantala ay nagbabasa ng mangga si Saitama na naglalakad ng may makisilip na mga monsters na nagalit dahil pinalitan niya agad ang pahina. Pero sinuntok ni Kalbo ang isa at natakot ang dalawang natira. Tiniris ni Orochi si Garo na parang insekto kaya nahulog siyang basag ang buto. Pero napahanga si Gyoro dahil sa palaban ito. Bumangon pa rin si Garo na nagtambling-tambling pa at nagasta na labanan ang Monster King. Naiwasan niya ang unang pag-atake ng sungay ni Orochi pero nahagip din siya ng pangalawa at naipako sa pader. Pero nagulat si Gyoro dahil bumangon ulit ang lalaki na parang walang nangyari. At sinabi pang nabutas na siya kanina pa kaya bale wala na iyon. Sabay-sabay na umatake ang sungay ni Orochi na iniwas-iwasan ni Garo at nagpatakbo-takbo ng mabilis sa gilid. Nasagasaan pa niya yung tambay na natigok.
Mas bumibilis daw siya pero walang mangyayari kung tatakbo lang si Garou. Kaya naisip niyang tirahin ang malaking panga ni Orochi na nilapitan. Pero paglapit niya ay naging bunganga itong bigla na binalak siyang masagpang. Nakaligtas si Garou na nagulat sa kalaban dahil naging marami itong ulo na parang Hydra. Saka pa nagpatama ng malalakas na laser beam ang mga ulo na kinasunog ng lugar. Hanep ang effects. Kahit malakas ang apoy sa paligid ay kitang-kita ni Gyoro na hindi nasasaktan si Garou sa ganong init. Samantalang ang lakas-lakas na ng pag-atake na iyon ni Orochi. Sinuntok ni Orochi si Garou sa likod kaya nawala ang mga apoy. Saka pa itinulak si Garou sa lupa na nadurog. Subalit muling tumayo si Garou na sinabing isa siyang henyo. At tingin daw sa kalaban nitong Monster King na hindi naman nakakatakot. Saka pa siya confident na sinabing bibigyan daw ng takot ang kalaban. Gagamitan daw niya ito ng technique sabay posisyon ng fighting style. Pero nagulat siya dahil maging si Orochi pala ay isa ding henyo na ginaya ang galaw ni Garou. Sa isang tingin lang daw nito ay alam na ang teknik na iyon. Kaya napangisi si Garou na magsisisi si Orochi sa panggagaya. Buong bangis na umatake ni Garou. Pero mas maraming galamay si Orochi kaya siya ang natalo na naitanim sa pader. Pero makailang beses pala siyang nadurog sa pader. Masaya naman daw si Gyoro dahil gagamitin nito ang sakit sa pagkatalo ni Garou para ma-brainwash ito. Samantala ay napagtanto ni Saitama na sa ilalim ng lupa nang galing yung mga pagyanig kanina at binuksan ang manhole.